Ikinabahala ng ilang residente ang lumitaw na sinkhole sa kahabaan ng Cannon Road sa Purok Zigzag sa Barangay Luacan proper. Ang sinkhole, isinisisi ng ilang residente sa pagmimina sa lugar. Anila halos umabot na raw sa kanilang mga bahay ang paghuhukay na ginagawa ng mga minero. Pinangangambahan din nila ang posibilidad na magkaroon pa ng karagdagang mga sinkhole sa lugar. Kasi ito, pumasok yung ano yan, butas yan. Kaya yun ang cause ng na-slide din ito. Delikado po sir. Kaya yan, pumasok dyan. Kaya nagalit na ako nga sa ano yung mga minero sa baba. Sabi ko, wag naman tuluyan yan kasi ano ang titignan nyo dyan. Septic tank lang naman ng bahay ko yung titirahan nyo dyan. Masisira yun ang bahay ko. Ang sospecha ng mga residente idinulog namin sa tanggapan ng Mines and Geosciences Bureau at dito nila kinumpirma na ang sinkhole dulot nga ng pagmimina. Regarding sa mga allegations na yung area is infested with small-scale mining operations is mako-confirm ng office na totoo po yun. So, balik tayo, way back 2019, the City Mining Regulatory Board of Baguio conducted a joint validation in the area kasi Camp 7 is one of the barangays in Baguio na may active SSM operations. Sa pagsasagawa ng ahensya ng validation, dito nila nakita na mayroon pang ibang mga tunnel sa lugar na nasa ilalim ng Cannon Road. Dagdag pa nila, taong 2019 pa raw minomonitor ng ahensya ang palihim na pagmimina sa lugar at suspetsa nila, nagpapatuloy pa rin ito hanggang ngayon. So, ang action ng team, nag-issue ng stoppage orders. So that was 2019, gaya ng sabi ko. So after that, yung monitoring is na-designate sa barangay together with the PNP of Station 8. So yun, na-deputize din kasi ang LGUs and then the PNP to conduct the enforcement of the law without the presence of the MGB personnel. So, last year also, we conducted another validation. So, doon sa area, however, doon kami sa medyo upstream area. So, also, still positive na may operations. Maliban sa maaaring bumigay anumang oras ang mga butas, mapanganib din daw ang anumang pagmimina sa lugar. Actually, popular yung sinkhole sa mga soluble rocks tulad ng limestone, gypsum, etc. So, dito sa Cordillera, ang pinaka-common naman is yung limestone areas natin. So, may expect natin yung sinkhole sa limestone area. Ngayon, ang chinek namin dun sa site, unang-una, kung limestone area ba siya. So, upon verification, upon inspection, tsaka yung nag-base din kami sa data namin dito sa office, hindi naman siya limestone area. So, yun, nag-conduct din kami ng interview dun sa residents and chinek namin yung mga past na reports namin dito. So, meron daw underground tunnels or abandoned small-scale mining tunnels doon sa underneath. So, yun yung isang possibility niya kung bakit nagkaroon ng subsidence. Ito rin ang dahilan kung bakit posible ring madagdagan pa ang mga lilitaw na sinkholes sa lugar. So now, after that incident, we will be scheduling another joint, so in-depth assessment of the area para makita kung talagang saan yung extent ng operations doon sa ilalim and then para makita na rin kung ano yung mga extent ng abandoned areas para magawa ng aksyon. Paglilinaw pa nila, walang idineklarang minahang bayan sa lungsod ng Baguio. Sinubukan naman ng news team na kuna ng panig ng Barangay Camp 7 pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag. Pinuntahan din ng news team ang tanggapan ng Baguio City District Engineering Office pero hindi muna sila maaaring magbigay ng pahayag base na rin sa inilabas na memorandum ni DPWH Secretary Vince Dizon. Pero kahapon February 4, binakbak na ng mga kinatawan nila ang kalsada kung saan lumitaw ang sinkhole para sa isasagawang pagsasaayos. Vanessa Bugtong, RNG News.